Okay, kumusta? Pag-usapan natin ngayon ang kwento ng isang astig na hero, si Nehemiah. Pagkatapos niyang gawin ang isang malaking trabaho para sa siyudad niya, bumalik siya at nadatnan niya may mga problema pa lang kailangan niyang ayusin agad. Ano kaya ang ginawa niya? Tara, alamin natin. Naranasan niyo na ba to? Yung tipong grabe, ang ganda ng ginawa mo, pinaghirapan mo talaga. Tapos pagtalikod mo sandali, pagbalik mo, ang gulo-gulo na. Nakakainis, di ba? Well, ganyan na ganyan yung na-feel ni Nehemiah. Kasi di ba, tinayo niya ulit yung pader para maging safe yung siyudad. Pero nung umalis siya sandali at bumalik, nakita niyang, teka, parang may mga bagay na hindi na tama. So, sino nga ba ulit si Nehemiah? Siya lang naman yung super importanteng leader sa Jerusalem na nanguna sa pag-rebuild ng pader ng siyudad. Isang napakalaking project yon. Pagkatapos, kailangan niyang bumalik sa trabaho niya sa Persya. Pero, pagbalik niya sa Jerusalem, ayun na, may mga sorpresang hindi niya nagustuhan ang sumalubong sa kanya. So para mas malinaw, ganito ang nangyari. Una, tinapos niya yung pagtatayo ng pader, isang malaking tagumpay. Pagkatapos nun, bumalik siya sa Persya, sa hari. Tapos after some time, bumalik ulit siya sa Jerusalem. At dito na nagsimula ang lahat. Dito niya nadiskubre na habang wala siya, may mga problema na palang lumalaki. Okay, so ano yung unang-unang problema na nakita niya? Grabe, nasa pinaka-espesyal na lugar pa man din, sa templo. Alam nyo, para sa kanila, ang templo ay hindi lang basta building. Ito yung bahay ng Diyos. Dito sila sumasamba. So dapat ito yung pinakamalinis, pinakabanal, pinakamaayos na lugar sa lahat. Pero hindi ganun yung nadatna niya. Pakinggan nyo to. Yung isang special room sa templo, yung bodega na dapat para sa mga handog sa Diyos, ginawang apartment. At hindi lang yan alam nyo kung para kanino? Para kay Tobiah. Si Tobiah, siya yung isa sa mga pinaka-kontrabida nung tinatayo pa lang nila yung pader. So isipin nyo, yung kaaway nila, nakatira na ngayon sa loob mismo ng bahay ng Diyos. Grabe, di ba? Ano kaya ang naramdaman ni Nehemiah nun? At dahil dito, may domino effect. Kasi nung ginawang apartment yung bodega, saan na ilalagay yung mga handog para sa mga temple helpers, yung mga Levita? Ayun, wala na. So yung mga Levita, wala na silang suporta, wala na silang pagkain. Ang nangyari, kinailangan nilang umalis sa templo para magtrabaho na lang sa bukid. Kaya halos huminto na yung mga gawain sa bahay ng Diyos. Ang laking problema. So anong sa tingin nyo ang ginawa ni Nehemiah? Tiningnan lang ba niya? Siyempre hindi. Nakita niya yung kawalang respeto at alam niyang kailangan niyang umaksyon at kailangan mabilis. Panahon na para maglinis ng bahay. Ang bahay ng Diyos. Ito mismo yung sinabi niya. Alam nyo, hindi lang siya basta nagalit o nainis. Sabi niya, labis akong nagdalamhati. Ibig sabihin, nasaktan talaga siya sa nakita niya sa paglapastangan sa bahay ng Diyos. Kaya ano ang una niyang ginawa? Walang pag-alinlangan. Pinalabas niya lahat ng gamit ni Tobiah. Tinapon niya lahat palabas. Isa itong malinaw na mensahe. Malito at hindi ito pwedeng mangyari. Pero hindi siya tumigil doon. Hindi lang basta pagtapon ng gamit, may kumpletong fix-it plan si Nehemiah. So una, tinanggal niya yung problema, lahat ng gamit ni Tobiah labas. Pangalawa, ipinalinis niya ng husto yung kwarto para maging banal ulit. Pangatlo, ibinalik niya lahat ng dapat nandun, yung mga gamit at handog para sa templo. Pangapat, pinabalik niya yung mga manggagawa, yung mga Levita. At panglima, para hindi na maulit, nag-appoint siya ng mga bagong taga-ingat yaman na mapagkakatiwala talaga. Kita nyo? Inayos niya yung buong sistema. Okay, so ayos na yung templo. Tapos na ba ang problema? Hindi pa pala. May isa pang napakalaking bagay na napansin ni Nehemiah. Parang may nakalimutan na kasi yung mga tao. Isang napaka-espesyal at mahalagang araw. Yung Sabbath day kasi, di ba dapat yan yung araw ng pahinga? Isang special day para alalahanin ng Diyos. Pero tingnan nyo naman ang nangyayari. Naging market day. May nagtatrabaho sa ubasan, may nagbubuhat ng mga ani, may mga nagbebenta ng kung ano-ano, alak, ubas, isda. Para na lang siyang ordinaryong araw na wala na yung pagiging espesyal niya. Nakita ni Nehemiah na ang problema dito hindi lang yung pagtatrabaho, kundi yung pagkalimot nila sa commitment nila sa Diyos. Mas naging importante na sa kanila yung kumita ng pera kaysa alalahanin siya. So, naisip niya, kailangan dito ng isang solusyon na klaro at talagang gagana. At ang galing ni Nehemiah. Hindi niya inisa-isa yung mga nagtitinda para sermonan.
Sa halip, naisip niya ang isang solusyon na tatama sa pinakaugat ng problema. Isang simple pero wow, napaka-powerful na idea. Ito ang plano niya. Isara ang mga gate. Yun lang, ganun kasimple. So ang utos niya, pagdating ng Biyernes ng gabi, bago magsimula ang Sabat, isasara lahat ng gate ng Jerusalem at hindi bubuksan hanggat hindi tapos ang Sabat. Simple, di ba? Kung sarado ang gate, walang makakapasok na merchants. So, walang bentahan. Problema solved. At seryoso talaga siya dito ha. Kasi nung may mga merchant pa rin na nagtry mag-antay sa labas ng pader, nagbabakas sakali, nilapitan niya sila mismo at sinabihan, "Hoy, kung uulitin niyo pa yan, huhulihin ko na kayo." At dahil doon, tumigil na sila. Ganon katindi yung paninindigan niya para sa tama. Dahil sa lahat ng ito, yung paglilinis niya sa templo, yung pagprotekta niya sa Sabat, may isang napakagandang tawag o titulo na bagay kay Nehemia. Ano ba ang isang tagapag-ayos ng sira? Ito yung isang tao na kapag may nakita siyang mali o nasira, lalo na sa mga usapang tungkol sa Diyos, may tapang siyang ayusin ito. Siya yung nagtuturo ulit ng tamang daan. At yan mismo ang ginawa ni Nehemia. Inayos niya yung mga sirang bagay para maibalik ang tamang relasyon ng mga tao sa Diyos. So ngayon, ang tanong ay para sa atin. Sa ating paligid, sa bahay, sa school, sa mga kaibigan natin. May nakikita ba tayong mga bagay na parang sira o mali na kailangang ayusin? Paano kaya tayo pwedeng maging isang tagapag-ayos sa sarili nating malililit na paraan? Paano natin may papakitang tapang na itama ang mali? Magandang pag-isipan yan, di ba?